Suppose a man borrowed 60,000 at 12% simple interest for 4 years and then borrowed again at 8% compounded annually for 10 years. Calculate the total amount due at the end of the 14th year. Basta ang inga na nga problem, given ang principal amount na nag-iisa pero magkaiba yung pagbayad niya or yung interest niya, like simple and compounded, no, pero the principal is still 6,000. Hindi na sila i-plus kundi i-multiply like this, kasi diba sa first 60k daw, so pagkaabot ng 4 years gamiton dyan na formula is yung future value ng simple interest times ang percent or at ring payment, ang tawagan dito yung percent ng compounded, dili siya plus another 60,000 times yung formula naman ng compounded, or with ito hindi yan i-multiply kasi as you observe to sa formula na diba ganun, kung mag-start na from 0 to 14, I mean 4 to 14, ito yung formula. So itong F14 di-substitute niya lang dito, pinalitan yung F14 ng P quantity 1 plus IN dito siya. So tapos copy the 1 plus IN, kaya siya naging ganyan formula. So again, dili i-plus ang simple interest kag compounded interest, instead i-multiply lang iyang percent but the principal still remain. Okay, para hindi siya madoble yung principal. Okay, take note.